Magandang hapon. Ngayon po ay petsa 31 ng Oktubre 2025. Nag-Espanyol ako At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay si Erwin Tulfo po rin. Kasi halos sigurado na ako na matatalo siya sa kaso na sinampa ko. So kung matatalo siya, ibig po sabihin yan ay magkakaroon po ng usapin kung sino ang papalit sa kanya. So, yun po yung pag-usapan natin sa ngayon. So, okay. Ayaw mo bukas ito. Okay, ngayon po, inaasahan ko na pag-umpisa po ng hearing namin, magpapatawag kasing Senate Electoral Tribunal ng hearing. At kung magpapatawag, tuloy-tuloy na po ito. At wala naman akong ibang obligasyon kundi isubiti ko lang ang ebidensya na meron ako at hayaan natin ngayon si Erwin Tulfo problema kung paano ang gagawin niya sa mga ebidensya na isusubmiti natin. At yung mga ebidensya na isubmiti natin, ulitin ko lang in summary. Number 1 ay bago ebidensya sabihin ko ano bang target ko rito. Ang target ko po rito, patunayan ko na disqualified siya sa magiging senador ng Pilipinas sapagkat po ay siya ay Amerikano. At bakit ko nasabing Amerikano siya? Amerikano siya sapagkat meron siya pong passport na American passport na nasa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. Pero ang totoong pangalan niya ay Erwin Tesiba Tulfo. So ang pinaka-issue na lang dito, pwede bang tanggapin ang argumento na talagang US citizen siya sapagkat po ang mga passport na inisyu sa kanya sa loob ng 31 years ay nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. Pero ang katotohanan, siya po ang gumagamit nun. Yan po ang sitwasyon. So ang tanong, dapat ba siyang tanggalin bilang senador dahil dahil sa gumagamit siya ng passport sa loob ng 31 years na sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo? Yan ang tanong. So ngayon, pag nag-argumento ka, oo, iyan po ay magre-resulta sa tinatawag na question of law, argumento sa batas. So how will you consider him? Paano mo siya konsidera? Pilipino o Amerikano? Sabihin niya, Pilipino ako sapagkat hindi naman si Erwin Tesiba Tulfo ang Amerikano kundi si Erich Sylvester Tulfo. Yan ang katwi. Nakikita ko namang argumento na yan. Tapos sabi counter argument ko naman is what cannot be done directly can never be done indirectly. So kung tuwiran, ginamit mong Erwin Tesiba Tulfo sa passport. Pero kung hindi tuwiran, ginamit mong Erich Sylvester Tulfo bilang pangalan sa passport mo. Pero sino ang gumagamit ng passport? Ikaw pa rin. So ngayon, yung tanong, ang binabawalan kasi ay yung Amerikano. Ang tanong, pwede ka na ba makonsidera na Amerikano sa batas ng Pilipinas? Na nagbabawal ng Amerikano na tatakbo sa kahit anong posisyon? O Amerikano na mag-okupa ng kahit anong pwesto para ikaw ay tatalaga? Yan ang tanong dyan. Well, sabi ko nga, unang argumento ko dyan, which is marami na yan na settled din yung question na yan, ang sagot niyan ay, you can never circumvent the law. The act of using Erich Sylvester Tulfo as the American is circumvention of the law of natural born citizen
as required to become a senator. Yan po ang nangyari. Sa ngayon po, meron pa bang tanong, issue, kung talaga bang gumamit siya ng Eric Silvestre Tulfo na pangalan sa passport niya? Hindi na po controversial yan. Kasi bakit po? Inamin na rin niya eh. Dahil sa mga papel na hawak ko, inamin niya. Ang unang katibayan ko na siya ay gumamit ng Eric Silvestre Tulfo na passport na Amerikano ay yung sulat mismo ng US Embassy. No, unfortunately, binigay pa nga sa akin ni Maharlika yun, Budjakera, yung kopya ng sulat ng US Embassy na pinadala kay Erwin Tulfo na tinanggap ni Erwin Tulfo, pinirmahan ni Erwin Tulfo, at kung saan nakalagay sa sulat na may petsa na October 11, 2022 na nagsasabi na nire-revoke na ng US government ang passport na Eric Silvestre Tulfo sapagkat po ay produkto ito ng falsifikasyon at hindi totoong tao. In other words, hindi nga lang nakasuhan si Erwin Tulfo, but then I will use this paper at magpapadala po ako sa California grand jury o kung sino mang grand jury doon na para makasuhan siya ng falsification at saka fraud in application for the US passport. At makukulong siya sa Amerika at mag-extradition treaty kasi pareho lang naman na merong treaty ang Pilipinas sa USA at pareho sila may batas nagpaparusa sa fraudulent passport crime. So, madideport ngayon. Ngayon ito trabahoin ko kasunod. Pero in the meantime, sa purpose nito sa pagpatanggal sa kanya, pagpa-disqualify sa kanya sa pamamagitan ng quo warranto, ay yan po ang sitwasyon. So ngayon, pangalawang ebidensya ko po ay yung memorandum na pinirmahan, verified memorandum pinirmahan ni Erwin Tulfo na sinumiti sa Commission on Elections doon sa kaso na sinampa ni Attorney Moises Tolentino sa kanya. Kung saan tahasan inamin niya na siya ay may passport na nakapangalan kay Eric Silvestre Tulfo at inamin niya rin na siya ay naging sundalo ng Amerika na nang nilbihan, sundalo ng Amerika mula noong 1988 hanggang 1996. At alam naman natin sa argumento ko sa aking petition na nakasampa ngayon sa Senate Electoral Tribunal, siya ay nanumpa bilang sundalo ng Amerika. Nakalagay po sa sumpa ng isang tao na papasok bilang sundalo ng Amerika ay panunumpa na paglaban hanggang kamatayan ang bandila ng Amerika, ang konstitusyon ng Amerika, at ang lahat ng opisyal ng Amerika. So ngayon, saka ko na i-discuss yan. So ano pang ibang pag-aamin niya? Yung pag-aamin niya na umamin siya sa proceedings ng Commission on Appointment tong kinalaga siya na DSWD Secretary. So nagkaroon ng hearing doon. So si Marcoleta pa nga nagtanong sa kanya. So yan po ang isang ebidensya na ipapasabpina ko sa Senate Electoral Tribunal na isumiti sa Senate Electoral Tribunal ang transcripts of records ng hearing ng Commission on Appointment patungkol sa hearing sa kanyang posisyon na bilang Department of Social Welfare and Development Secretary. So yan po. Mayroon pa siyang isang pag-amin. Sinumiti ko na rin yung sagot niya sa akin, verified answer. Ibig sabihin, dinotaryuhan, sinumpaan niya. Na kung saan sinabi niya sa akin, sa sagot niya sa kaso ko sa COMELEC, na siya ay may passport na Eric Silvestre Tulfo, pero pinresentan niya rin ang passport niya, Philippine passport, na si Erwin Tisiba Tulfo siya na pinanganak noong August 10, 1963 sa
lungsod ng Tacloban sa Leyte. So ngayon, kung ganun, ang dami ko ng ebidensya. The only thing to be done now is magdedesisyon na ngayon ang Senate Electoral Tribunal kung iyon nga ba ay paglabag sa ating batas ng Section 3, Article 6 ng ating konstitusyon na nagsasabi walang sinuman ang pwedeng ihalal na senador kung siya ay hindi natural born na Pilipino. Ganun lang po kasimple. So, ngayon, ano bang ibig sabihin ng quo warranto na petisyon ng aking sinampa? Ang ibig lang sabihin ng quo warranto po ay kung sa Tagalog pa, pag sinampa mong papel, ano ang karapatan mo na maupo bilang senador? Yan, kasi siyempre. Anong kapangyarihan mo? Anong pinanggalingan ng iyong authority bakit ka upo ng senador? If Amerikano ka naman, yan po ang ibig sabihin ng quo warranto. Sinampa ko yan noong July 15, 2015. Hindi, 2025. Pagkatapos ng 15 days, kasi reglamento yan sa rules of procedure na kailangan within 15 days isumite yung ang pagkontra sa kanyang pag-upo bilang senador. So within 15 days ako at nagbayad po ako ng 60,000 pesos. At yung 60,000 pesos na binayad ko po ay sinulisit ko po sa inyo at binigyan niyo ako at pinakita ko na dito ang official receipt. So, very clear, sa bahala na ng ang bahala ng Senate Electoral Tribunal magdesisyon. Inamin na niya po na siya po ay humahawak ng passport na ang pangalan ay Erich Sylvester Tulfo. Tika mo na bakit Erich Sylvester Tulfo? Kaya ito po ang dahilan dyan sapagkat po ang tatay niya, ang buong pangalan ng tatay niya, na sundalo nung araw, sa panahon ni Marcos sundalo ito eh. Rank po na umabot colonel at ito tatay niya. Ang pangalan niya ay Ramon Sylvester Tulfo na isang ipinanganak sa Batak, Ilocos Norte. So, ibig sabihin, lahing Ilocano po o lahing Iloco si Erwin Tulfo. Pero dahil siya sundalo, paikot-ikot siya sa Pilipinas. Yung ibang anak niya, iba-ibang lugar pinagsilangan eh. Sinilang naman si Erwin Tulfo sa bayan ng Tacloban sa Leyte kung saan naka-assign ng tatay niya nung panahon na yun. Noong August 10, ulitin ko lang, August 10, 1963. So, kung yan ang kanyang sitwasyon, ano pa bang iba pala? Ang tanong ko lang, ano pa bang ibang dahilan kung bakit sinasampahan ko siya ng quo warranto? Sa isa sa mga pwede mong gamitin sa batas ng quo warranto sa Senate Electoral Tribunal o di kaya sa ating konstitusyon, walang sinuman ang pwedeng umupo na senador kung mayroon kang tinatawag na dual allegiance. Ano pong ibig sabihin ng dual allegiance? Ang dual allegiance po, ang ibig sabihin, tapat ka sa dalawang bansa. So ngayon, sa sitwasyon natin dito, na naging sundalo siya ng Amerika, nanumpa siya ng loyalty sa allegiance to the United States of America. Ngayon, kung may allegiance ka dahil ikaw na naging sundalo nito, hindi mo pwede sabihin na hindi ka nanumpa sa Amerika. Ngayon, i-claim mo ngayon dahil nanumpa ka bilang senador, tumakbo ka bilang senador, ay nanunumpa ka rin na may allegiance ka sa Pilipinas. So, double allegiance. So, sinasabi po sa Section 4 ng ating konstitusyon patungkol sa citizenship na nagsasabi, dual allegiance is not allowed. Okay? Pwede ang dual citizen, but you can never have dual allegiance. Ngayon, ang dual allegiance ay bunga ng katotohanan na hindi ka pwedeng pumasok ng US Army kung hindi ka manunumpa na ipaglaban mo hanggang kamatayan ang bandila ng Amerika, ang kanyang konstitusyon,
at ang mga mataas na opisyal ng United States of America. So with that, sa tingin ko, dyan pa lang tapos na ang usapin. So it is a matter of the waiting, antayin na lang natin kung ano ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal. Kasi nandyan na lahat nakalatag. So kung matanggal siya, sino pang gusto nating ipapalit? Si Ben Tolpo kasi number 13 si Ben Tolpo nung nakarang election. Sunod siya kay Amy Marcos. Pero sa totoo lang, mamaya usisain natin kung karapat-dapat ba si Ben Tolpo. Next, magtatanong mga ilalatag ko muna ano pang ibang dahilan ko kung bakit hindi siya pasado na magiging senador. Okay, ito. Nilabag niya ang political dynasty provision ng ating konstitusyon. Ang sagot niya, wala pa namang batas na nagbibigay kahulugan kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Ang counter sagot ko, hindi na po kailangan ng batas kung ang pinag-usapan natin ay nagkasabay, tumakbo at maglingkod bilang bilang senador ay magkakapatid. So anong meron sa magkakapatid na hindi na kailangan ng batas? Balik tayo. Sinasabi sa Section 26, Article 2 ng ating konstitusyon na the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Yan ang sakto. So ngayon, as may be defined. Ibig sabihin, political dynasty, you can prohibit political dynasty based on what could be defined by law. But it is not necessary na ma-define ng law. Kasi ang kasunod na salita may be defined by law. Hindi shall be defined by law. Kasi kung shall ang nakalagay, mandatory na kailangan i-define mo muna sa batas bago mo i-apply ang ibig sabihin ng political dynasty. Eh dahil magkakapatid sila, hindi mo na kailangan i-define pa. Magkakapatid eh. So, as may be defined by law, hindi na yun isang tabi na yun kasi may lang ang salitang ginamit. Pero kung as shall be defined, wala tayong magagawa. Pero ito, dahil ang political dynasty ay hindi na kailangan i-define sa batas kasi klarong-klaro magkakapatid eh. Medyo malabo lang sana kung magpipinsan. Eh, ito magkakapatid. Magtatay. Ganon. Apektado sana sila nito ni Mark Villar tsaka si Camille Villar at saka si Cynthia Villar. Apektado sana nito si Jingo Estrada at saka si JB Estrada. JB Ejercito. Apektado rin dito si Mark Villar at saka si Camille Villar. Sino pang ibang apektado? Si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano. But the problem is, mag-a-apply ba yan? Ang problema lang is, wala lang akong pera pambayad, nakasuhan sila ko. Pero kung may magbibigay, sana noon pa ng pera sa akin, pangbayad sa 60,000 pesos na bayad sa Senate Electoral Tribunal, kakasuhan ko talaga si Pia Cayetano at si Alan Peter Cayetano na isa lang sa kanila ang pwedeng umupo. Kakasuhan ko rin sana si Mark Villar at si Camille Villar na mamili na lang sila, isa lang sa kanila pwedeng uupo. Kakasuhan ko rin sana si GB Ejercito at si Jingo Estrada na isa lang sa kanila ang pwedeng uupo. Kaya lang, wala tayong pera. Nagsolicit pa ako, nagkaroon pa ako ng crowdsourcing sa inyo, nag-anunsyo ako, sumilisit ako ng pera, binigyan niyo ako ng pera. Yung ginamit kong 60,000 pesos para binayad ko na filing fee at saka deposit fee na 10,000 doon sa Senate Electoral Tribunal. So, yan po ang isa ko po dahilan kung bakit hinihingi ko na ideklara na not qualified to become a senator si Erwin Tulfo. Okay? Next. Ano pang isang dahilan ko? Ginawa ko na dahilan, yung pagtakbo niya, dahil sure ball winner siya at popular siya, ay inagaw niya
ang pagkakataon mula sa ibang pwedeng maging senador. Dahil pag umupo siya, meron ng isang Erwin Tulfo doon, ay Rapi Tulfo. So, sa Section 26 din ng Article 2 nakalagay, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service. So how could there become equal opportunity if you are standing in the way? Ang iba hindi na pwede manalo kasi unang-una popular ka. So that is the second sa Section 2, Section 26, Article 2 ng Constitution natin. So meron pa akong isang ground. Nakalagay naman po sa Section 1, Article 11 ng ating Constitution, nagsasabi, public office is public trust. Ngayon, nakalagay kasunod, all public employees and officers must render at most responsible in at most service with responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Paano magka-efficient kung ang sisilbi ng senador ay hindi man lang alam sa batas? At saka sasabihin pa niya, bend the law! Paano maging efficient siya kung bend the law ang gagawin? Yan pong isang ground ko. So ngayon, with all these grounds, I am almost certain na mananalo ako. Ngayon, bakit? Anong isang dahilan kung bakit ako pwede mananalo? Sapagkat po, ang magdidesisyon ay 6 na senador at 3 justices ng Supreme Court. Ang 3 justices ng Supreme Court ay magdidesisyon base sa batas. Ang 6, maaaring magdesisyon ng iba sa kanila base sa politika. But then, nakakahiya sa kanila kung magdesisyon sila boto pabor kay Erwin Tulfo. O let us say, sakasakali, buboto yung 6 na overpower ng 3 justices. At buboto sila pabor kay Erwin Tulfo. Anong mangyari? Ay, simple lang yan. Matalino si Dr. Tirador, Toto Kausing. Matalino po ako, sasabihin ko na, nagmamayabang na ako. Maraming abogado rito na kaya-kayanin ko na talunin. So kung patalinuhan lang dadaanin. Okay? Ang gagawin ko po, pag ganon mangyari, magsasampa lang ako ng petition for certiorari sa Supreme Court sapagkat abuso ng poder ang gagawin ng 6 na senador na binoto nila dahil lamang sa politika. At hindi sila bumasi sa kung ano ang sugo ng Constitution. Ganon lang po gagawin ko. So there you are. I hope you understand what I mean. At because of that, almost sure na rin ako na papalitan siya. Sino dapat ang papalit? Ako. May nagsabi, si Ben Tulfo, kasi number 13 siya. O, pakita natin ang resulta noong nakarang eleksyon. I-repad ko lang. O ito resulta ng eleksyon. O, si Ben Tulfo, number 13. Ayan, nakakuha ng 12,066,320 votes. Ano lang siya? Mahigit 1,000,000 ang lamang sa kanya ni Amy Marcos na number 12. Pero dapat na number 13 siya, pwede ba siyang pumalit kay Erwin Tulfo na number 4? Alam mo, ang tanong na yan, ang sagot yan, malabo. Malabo sapagkat bawal na po ang tinatawag na second place rule. Pero kung gano'n na mangyari, magkaroon ng halalan uli ng pagkasenador, pero isa lang ang mananalo. Kapag gano'n, tatakbo na ako. Baka papalit ako kay Erwin Tulfo. Di ba? Teacher Barty Arts. Ngayon, pero baka naman pagbigyan si Ben Tulfo.
saka-sakaling pagbigyan si Bentolfo, ang tanong, payag ba tayo? Yung unang sagot dyan, may magagawa ba tayo? Kasi yan ang utos ng batas. Saka-sakaling batas yan. Ang sagot ko lang naman dyan ay, pwede, payag ako. Bakit? Mismo yung kapatid niya si Bentolfo, tinitira niya sa kanyang channel si Erwin Tolfo lagi. Tinitira niya yung anak ni Rapi Tolfo na umiinom na pinakamalaking red wine sa buong mundo doon sa Omnia Bar sa Las Vegas, Nevada. Tapos, ipakita ko lang isang tira ni isang tira ni Bentolfo laban sa kanyang kapatid. I-share ko sa inyo. Ito ay nang hinihiram ko yung live ni Tetcher Mark Reacts. Ito yan. Yan. Pakinggan natin si Bentolfo. Hindi, shoutout sa'yo. Naman itong mga wais na mga congressman ng 80 billion pesos unprogrammed funds. Sinopla ni Senate President Tito Soto ang Kongreso. Hindi nila palulusutin itong unprogrammed funds sa simpleng salita, nangingikil, hindi ba yung mga politiko? Sinong nanunuhol, hindi ba? Mga kontratista? Kung akong tatanungin, sino bang gagawin mong state witness tool? Mga kontratista na mga sangkot sa anomalyang flood control projects. Toolbend. Tolbend. Dito, Anong tolbend? Pa po ni Senate President Tito Soto ang Kongreso. Pass kay Soto. Tayo kay, Kasi iba't ibang katawagan na dito. Pero iisa lang ang kanilang modus operandi. Saan ka ba kakahanap ng pondo? Ba? Para sa kanilang mga pork barrel. Ito na yun, hahanapan. Alam niyo mga boss, pabor talaga sinasabi ni Soto na yung mga, ito pa, assistance to individual and crisis situations or pass. Tolobed, no? That is a form of pork barrel as well, no? Ayaw mo sa pork barrel pero pabor ka sa ayuda, which the politicians use for pork barrel. Hindi ba parang double standard? Ganyan. AX. Dapat di SWD yan. Hindi nakikialam ang mga congressman. Inaako kasi ng mga congressman natin nitong mga nakarang halalan. Nasa kanila raw yung nanggaling itong AX. Tama ka dun. No? I agree with that. Dapat, yung AX na yan, yung tupad na yan, yung AKAP na yan, itigil na natin because it's not helping the Philippines. Diba? Mantakin mo yon, yung buwis na dapat gamitin natin, pagpapaunlad ng bansa natin, ang ginagawa natin, pinang-aayuda natin. Samantalang programa ng pamahalaan yan sa ilalim ng ehekutibo sa kasalukuyang administrasyon. Pati DSWD, inagawa na Oo, Ems, yung anak niya nasa PAW pa rin. ang trabaho nitong mga nasa kongreso natin. Ito namang medical assistance to indigent patients or MAIP, dapat diretso ito sa DOH. Bakit kinakailang ilagay sa mga unprogrammed funds para mga congressman na naman ang bida? Nakalimutan na yata ng mga congressman ang trabaho ng ehekutibo. Sila po yung mga pagdating sa mga ganyang klaseng plano, hindi legislatura, mambabatas po natin. Pero mga boss, mukhang may lusot na naman dito mga mambabatas natin. Alam mo bakit? Ano? Tiyak, papakilaman naman nila yung mga foreign assisted projects. Doon sila magpapa-epal at magpapabida. Narinig ko ng linya na yan, Kanini ba narinig to? Kay Ateng. Sino si Ateng? Kilala nyo? Si number 12. Kawawa naman sila, mga sundalo, ganito, ganyan. Kawawa naman si ganito. Bitter na bitter siya kay Amy. Natalo ka.
sabi ko nga alam mo, Lolo Ben, no? Natalo ka man, no, this election, you are the best version of the Tulfo. Okay? Panalo ka naman na dun Okay? Kasi yung dalawa mong kapatid, no, they are lower than you in morally. Okay? Morally. Hindi morally ha. Morally, yung moral compass mo is higher, no? Higher yung standard kaysa dun sa dalawa mong kapatid. Nanalo ka naman dun Huwag ka masyadong bitter. Oh. Sila, lagi na lang may kawawa kuno. Lagi na lang may pobre kuno. Mga congressman, senador, mga tagapagligtas, sila yung mga patron, mga kawawa kuno. Huwag na tayo maglokohan. So, Mario Joseph naman. Speaking of unprogrammed funds, the result of budget amendments made by Congress, but they are also used as vehicle for insertion. Unprogrammed funds are also standby government allocation that can be spent only if certain revenue conditions are met. Pag sinabing unprogrammed funds, insertion po yan. Sila na bahala kung kailan lang gagastusin. Marami pong nalilito hanggang ngayon. Ano bang ibig sabihin ng budget insertion? Ang budget insertion naman, mga boss, kung titingnan natin, morally dubious. Pag malimit mong ginagamit yan, sinasadya mo at malimit mong ginagamit, meron tayong budget amendment. Kasama po yan sa sinasabing constitution po na. Pero yung nag-i-insert at malimit mo ng ginagamit, kalimitan, ginagawa mo na yan dahil gusto mong may singit ka. Ibang usapan na po yan. Risa, may gustong sabihin si Lolo Ben, no? Risa Ontiveros, may gustong sabihin si Lolo Ben, Si Risa, budget insertion and amendments daw morally dubious daw Insertion Naku, queen din yan si Risa Ontiveros. patron saint pa man din ng kamping yun, si Risa Ontiveros. Dahil gusto mong, sino ba ang karapat-dapat? At usapan na po yan. Sino ba ang karapat-dapat? At kapanay-paniwala na maging state witness? Congressman. Yan. O yung mga kontratista. Na mga Dito natin pakinggan natin na maigi. Kasi gusto ni Erwin Tulfo gagawin na state witness si Romualdez. Kaloko. Pakinggan si Lolo Ben. sangkot sa anomalyang flood control projects. Sa salitang kalye, sino ang magiging kapanipaniwala, credible state witness? Si sige, Martin simpleng Romualdez. salita. Yung nangingikil o yung nanunuhol. Kinikikilan. O nga, no? Pick your poison. Pick your poison, guys. Anong gusto nyo? Yung nangingikil o yung nanunuhol? Pareho lang may poison. Sino ba ang mas malaking may kasalanan? Pero 'di ba yung isa, yung nanunuhol, nawawalan yun eh, 'di ba? Nagbibigay kasi yung nanunuhol. Yung nangingikil, kumakabig yun. Oh. Sa tingin ninyo, sinong kumita? Yung nanuhol o yung kumikil? Pareho. Tawa nga naman si Lolo Ben. Oh. Sino bang mga nangingikil? Hindi ba yung mga politiko? Sinong nanunuhol? Hindi ba? Mga kontratista? Tama. Di yung mga nangingikil, congressman or senador. Yung mga nanunuhol, mga kontratista. Tama. O dalawa lang, di ba? Nasaan yung DPWH? Kasapakat lang. Kasapakat ng parehong mga nangingikil, manunuhol. Nasa gitna sila. Kumbaga, double blade. Doble banda. Kung saan sila tatama. So, pinasisimple lang po natin mga bossing, So, extortion, often considered the more severe evil because it involves coercion and threats. Punishing individual even when they have done nothing wrong. Yung bribery naman, while illegal, it can be seen a mutually agreed upon exchange. Okay. So ngayon, Extortion, yan yung inano ni kapatid mo si Rapi Tulfo Sinabi, ni-extort daw ni Ma'am Julie Licop kahit hindi
Galit na galit pa man din yung mga Tulfo natics that time. Sino yung mangingikil? Extortionista? Sino yung manunuhol? Bribery? Di ba? Extortionista, yung mga politiko. Bribery, no, yung nagbra-bribe. Siyempre, yung mga namimigay ng porsyento. Actually, hindi nga matatawag na bribery yun kasi sa pilitin Di ba? Talagang extortion yun. Leader. Kapanipaniwala siguro ay yung magtitistigong, kumbaga, yung nagbibigay, nakikisama, mutually agreed upon. Kaya kung akong tatanungin, sino bang gagawin mong state witness? Tool bend. Sino ba? Mga congressman. Anong toll bend? Tama ba yung narinig ko? Mali, Toll bend? Gagi. Dinali niya yung kapatid niya, toll bend daw. Anyway, it is up now. Akala ko toll bend. Alam naman Very clear tawagin naman ng ang toll. message. Very clear ang message. So, ang message nito is, we are being impressed upon by Ben Tulfo na mas maayos siya na ugali kumpara sa mga kapatid niya. So, be that as it may, the decision still rests on you. Pero bago ako umalis, ipaparinig ko lang muna sa inyo yung brand of leadership ni Mr. Ben Dalo. Tingnan natin. So this is one of the reasons kung bakit hindi talaga siya kwalipikado. Hindi siya, binilabag niya yung Section 1 at Article 11 ng ating Constitution on Accountability na hindi siya pwede. Hindi siya pwede na magiging senador dahil nga he failed to meet the requirement. Ito, pakinggan natin Nakakahiya nito? Pakinggan natin May isang yung tawag nito, yung Committee Secretary, COMSEC, sa likod ni Erwin Tulfo nakaupo. Yan po ay abogado. Graduate ng UP College of Law kasi ang damit niya, taga-UP siya. Tingnan natin. Pakinggan natin si Mr. Ben Dalo. Ayan. 4-element benders: earthbender, firebender, waterbender, and airbender. But today we witness the man who can bend the 5th element, lawbender. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Kita sabi na nagkuriit. Hindi niya matiis yung salita ng senador sa harap niya. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Ito pa si Bendalo, si Ombudsman Bendalo. Nakawit. These Chinese workers must. Long ago, there were 4 So, yan po. Ang isa, no? Ang isa, pakinggan natin. Mas magandang presentation natin na itong isa Yan. O ito. Sometimes we have to bend the law. Come on, Saba. Ayan, huwag natin yung music. Huwag natin kasi pag music, mas copyright strike ako
Basahin ko na lang, Erwin Tolpo, posibleng matanggal Senado dahil umano sa kawalan ng kwalifikasyon bunga sa isyu ng kanyang citizenship. Okay. So, with that, pupunta na tayo sa kwan. Sa Okay. Ngayon, para ma-inspire ko naman si Teacher Mark Reacts at saka yung iba pa na nanonood na vlogger din dito, patapos na ako, no? Tapos na ako, pero ano lang ako, i-unbox ko lang po yung pinadala ng YouTube sa akin na silver plate o silver button. Ayan. Paano ba ito pagbukas? Ang hirap naman buksan ito. Uy. Ayun, bukas na. Ayan. YouTube yan, YouTube. Hindi ko pa alam kung anong laman. Okay. Kaya, yun. May papel. Ito, ang silver button ko. So, may papel pa siya, no? Parang ano to, Teacher Mark Reacts, napakagaling, no? Milestone. This is better than any achievement. Ganda, oh. Ganda. Sa sunod, I wish si TMR, mag-campaign din ako kay TMR para magkaroon din sa silver button. Okay? So, I celebrate this milestone of my life as a vlogger. At pasalamat po sa inyo, kayong mga nagbabas, katulong din sa pagbibigay ng aking achievement na ito. Kasama din yan, siyempre, natural, yung mga loyal sa akin. Okay, yan. Kasi pala, hindi ibig sabihin na kung nakarating ka na 100,000 na subscribers, ay inano pa nila, binubusisi pa nila kung ano, kung may mga problema ako, kung nandaya ako sa mga copyright, kinieno pa nila, tinitingnan pa nila. So with this, I now pronounce na okay lang sa akin kung babaguhin. Ang problema ko lang, kumbaga, bakit pwede si Ben Tolpo? Kasi itong COMELEC, binigyan ata to ng pera ng ni Abante, second place siya, bakit inupo siya na congressman? Bawal na nga eh. Di ba? Sobrang bawal na. Kasi inupo si Abante. Grabe to si Abante talaga, oh. Ito, magpa-play tayo patungkol kay Abante. Mag-play tayo tungkol kay Abante. Kasi ang katulad nito na sitwasyon, si Abante, kung pinaupo si Abante na second place siya kay Joey Oy, dapat bang paupuin natin si Erwin Tolpo? Si Ben Tolpo? Number 13 siya? Ayan, pakinggan muna natin itong issue kay Abante. Wala talagang consistency itong pamahalaan natin. Kahit mga korte, mga paiba-ibang kahulugan. Yan. Okay. Pakinggan natin ito siya, no? Si Fiscal AG. Fiscal, hiramin ko muna yung ano mo, ha? Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. May bagong landmark decision na naman ang Supreme Court. The case of Mangudadato versus COMELEC na tuluyang nagbasura sa tinatawag na second placer rule. Ano ba ang ibig sabihin nito at paano ito nakakaapekto sa mga kagaya ni Congressman Benny Abante? Pakinggan natin ang paliwanag ni Fiscal AG. Magaling na abogado to at fiscal siya ngayon sa Samar. Let's break it down. First, the background. Under our election laws, there are times when a winning candidate is later disqualified or their certificate of candidacy or COC is cancelled. In the past, may mga kaso na kapag nadiskwalipika ang nanalong kandidato, ang second placer ang dineklara bilang winner. This became known as the second placer rule. Pero sa landmark case na Mangudadato versus COMELEC, the Supreme Court en banc made it clear
this doctrine is now officially abandoned. In essence, here is what the Supreme Court said. Kung ang isang kandidato ay hindi kwalipikado from the very beginning, tulad ng kapag hindi siya natural-born Filipino citizen, his COC is void ab initio. Ibig sabihin, parang hindi siya kailanman naging kandidato. Dahil dito, lahat ng boto sa kanya ay considered stray votes or hindi valid. Kaya kung ang nanalong kandidato ay napatunayang hindi talaga kwalipikado mula't simula, halimbawa, kung hindi siya isang natural-born Filipino, hindi pwedeng ideklarang panalo ang second placer. Instead, magkakaroon ng permanent vacancy at ito ay dapat punan gamit ang succession rule under Section 44 of the Local Government Code. Section 44 says kung ang isang gobernador o mayor ay hindi makakaupo dahil sa disqualification, the vice governor or vice mayor as the case may be, who are the elected second in command, shall assume the post. Now, let's apply this to the case of Benny Abante. Si Abante ang second placer sa congressional race. Ang first placer, si Joey Uy, was later found to be not a natural-born Filipino citizen. As a result, his COC was cancelled and all his votes were declared stray or invalid. So ang tanong, pwede bang i-proclaim si Benny Abante as the winner? Siyempre, hindi. Under the Mangudadato ruling, hindi pwede. The Supreme Court made it clear, second placers cannot be proclaimed in case the first placer's COC is void ab initio. Pero here's the twist. The Mangudadato doctrine applies only to local elective positions, governor, mayor, vice governor, and the like, because Section 44 of the Local Government Code governs local succession. But in Benny Abante's case, he ran for Congress in national position. Ang pagiging member of the House of Representatives ay hindi saklaw ng Section 44. Walang applicable Hindi bale, stop na tayo dyan. Object ko dyan. Hindi pwede yung sinasabi ni Fiscal AG. Ganun. Kay Bentolpo, number 13 siya. Kung susundin natin itong yung Benny Abante, paupuin mo si Bentolpo. Pero kung hindi na pwede yung second place, sir, ay hindi pwede makaupo si Bentolpo. Kailangan magkaroon ng special election. Ganun naman po masabi ko. Kasi ang number 13 ay number 13 talaga, hindi sa 12. Kasi sasabihin ng batas, ng Constitution, hanggang number 12 lang. Ang nangyari lang, bakante na lang ang number 4. Kasi na-disqualify ngayon si Erwin Tulfo dahil void from the very beginning na hindi siya pwede magiging senador. Okay? Yan lamang po. Okay, so next is, bababati na lang ako, no? Si Nelly Aguilon, Feli Aguilon, waiting. Salamat po. John V, wala tayong magagawa dahil siya ang 13. So, Melin SJ, hello, Jenner Tirador. Tapos, Dennis Kausing, my brother. Rodi Rabi, Dungan Lope Rally. Dangan Lope Rally pala. Magandang hapon na Dr. Kausing mula dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Kumusta ang Lawag? Kumusta si Sandro? Ang dami niyang proyekto na ghost control, ghost projects. Tapos Rodi Rabi, Pastor. Tapos si Regal Felipe, may agad panapon sa mga kabalin ko pala, no? Tsaka naimbag ng malim sa mga kabsat ko. Lalo na kay Chavit Singson. Daisy Reyes, good PM, Attorney Dr. Kausing, always watching your vlog. Thank you, Daisy Reyes. Lele, okay lang si Ben, may moral compass. O nga, parang agree din ako sa iyo. Parang ganoon din ang judgment call ko kay Ben Tulfo. Reggie Pigal Felipe, Regal pala, sigurado matatanggal na si Sylvester Erich Tulfo. Sinang papalit? Ayun. Dapat magkaroon ng espesyal ng halalan at tatakbo ako. Rodi Rabi, yabang at Amerikano ang Erwin na yan. Disqualify na ang Erwin Tulfo na yan. Honda Vega. Toto, please, maawa ka kasing please tirahin mo si Tomotorgo, Kirat Bunyog. Ano ba ginawa ni Kainso? Bernard Magtibay, Roxy L. Mas okay sa akin si Ben Tulfo kaysa kay Erwin.
tingin ko lang po, pero good luck po sa inyong laban para sa mga Pilipino. So, Bernard Magtibay, 569. Tama na po ang isang tulpo sa Senado. Maganda naman ang salita mo Lele, si Ben Papalit, siya pang 13 eh. J. Mendoza, ang yabang, yan si Erwin Palpak naman palagi. Yan si Ben Delo. Andrea Guico, watching from Singapore. Mayap Agat Panapon. Abulkair, Sarip, Mata Naki. No for Ben Tolpo. Mga Tolpo, brothers and sisters, mga kurap laban sa bayan. Tama ka, Aki. Tama. So, just si Ben Tolpo, pwede kasi mukhang may prinsipyo. Yan dalawa mong pera. Yung dalawa, pera-pera lang. Lele, sa Leyte pala, ang alam ko sa Hawaii. Sa Hawaii, si Richard Mr. Tulfo pinanganak noong December 30, 1965. Pero sa Tacloban City, pinanganak si Erwin Tisiba Tulfo noong August 10, 1963. So, June Dobbs, marami ang asawa, iba-iba, marami din ang anak. Kaya nangungurakot lang siya para masuportahan ang mga asawa at mga anak. Si Joaquin, di pwede na papalit si Ben dahil labag sa rule of succession. Cassandra Daisy, walang kusot si Erich Tulfo. Walang lusot si Erich Tulfo. Magnanakaw ng American birth certificate. Di nakinabang. Pero parang binibigyan nating gantimpala si Erwin Tulfo sa pagpapalsipikan niya sa Erich Sylvester Tulfo kung paupuin pa rin natin. Di ba? Diyos dapat yan si Erwin Tulfo, kasalanan ni Garcia yan. Si Lele, di pwede. Cassandra Daisy, at naging sundalo siya sa Amerika at nakinabang sila sa mga benefit, baka naging immigrant ang mga kamag-anak. Teacher Mark Reax, hindi nila itatouch yung anti-dynasty Dr. Toto, pero sila magkano pati sa Senado. June Dobbs, yung mga may electoral protest sa COMELEC, ang dapat naupo kasi nanalo sila, kaya lang pinalitan ng 5 hindi binoto, pero nakapwesto sa Senado. Helen Baguio, hello po. Ivanator, good afternoon, Katoto. Team copy here, hindi lang team replay. Congratulations po sa silver play ninyo. Madami pala naapektuhan ang mga bilyar kay Tano Estrada. Honorio Bangkaya, sir, na-surrender na ni Erwin Tulfo ang US passport niya at ICC. Tama, totoo po kayo. At classified pa rin ba siya sa US citizen dahil nag-enlist siya? Ang paglabag niya to, unang-una pag gisundalo niya, violating the rule against the allegiance to other country. Allegiance ibig sabihin katapatan. Bakit si Abante? Cassandra Daisy, kung si Marcolita at ibang DDS ay boboto against Tulfo, pero mga Pinklawan at Pro Marcos, bend the law, lusot naman si falsifikador. Teacher Marcias, kung pagpipiliin tayo, kung si Ben o si Budots, mainam na si Ben na lang. Correct. Sasang-ayon ako dyan. Muskigo, watching from overseas. Denby Lacion, good afternoon, Sir Toto. Kausing, pag mayroon sila mapakulong na mga senador, wag nila iupa yung mga natalo. Iupo yung mga natalo. Roger Marimong, India, okay? Cassandra Daisy, magkadugtong pa rin ang bitoka ng magkakapatid na Tulfo hanggang nandyan si Garcia sa COMELEC. Wala kaming tiwala sa eleksyon. Cassandra Daisy, botohan na machine at manual counting ang pag-asa. Pixie, saan kinuha ni Gutesa ang affidavit? Bakit pumasok si Gutesa dito? Wala tayong pakialam kay Gutesa. Ibang topic natin po, Pixie. Cassandra Daisy, kung sa inyo, isasauli sa inyo ang pera para nakawin ninyo, let the Supreme Court take charge. Hindi ikaw na magnanakaw ng birth certificate sa Amerika. Helen Baguio, silent scream. Congratulations, Sir Toto. Cassandra Daisy, congratulations, Attorney Dr. Journalist Engineer Toto Kausig.
Proud of you and all subscribers. Helen Baguio, congratulations po sa inyong silver bullets. Bullets yun, ang pampatay ng tao. Cassandra Daisy, wow, power of prayers and love. Kadama sa Jordan Reacts, congratulations po. It's midnight. Congratulations, Kakatoto from Panay Island. Oh, madamong salamat sa mga tao nga taga Panay, sa mga apo ni Dato Maricodo. Silent Scream, naku po, si Fiscal. Lele, Helen Baguio, mayroon ding ghost chair. Bernadette Espejo, yes, okay yan si Sir Bentol po kaysa doon sa dalawang branch niya, may prinsipyo. Melin SJ, congrats Senior Terador. Happy for your silver button from YouTube. Keep going and thank you sa matiyaga mo mga pagpapaliwanag sa amin ng patas na batas. God bless you always. Salamat po. Emmanuel Tasara, congrats po Sir Toto. Deserve nyo yun kasi mas knowledgeable ang vlog nyo sa mga batas. Pixie, nakatutod. Dati sabi mo, wag ako maniwala kay Fiscal AJ. Mas magaling ka pa. Di, okay lang yun. Magaling din niya si Fiscal AJ, BG. Okay lang yun. Lele, kaya nga, your game is a scam shame. I'm late but it is this the same scenario with Coco Pimentel and Mig Zuberi case? Hindi, medyo malayo sa scenario. Your game is a scam shame. I'm not keen with Ben Tulfo. Remember the PTB contract. Ayan! Ayan, tatalakay natin doon. Si Ben Tulfo. Yung kay Wanda Teo Tulfo. Wanda Tulfo Teo pala baliktad. Pipito Barredo, mas gusto ko si Ben Tulfo. Astig ng dating at marami ding kababayan natin ang natulungan. Galit siya sa mga gangster o ugali. Ay, gangster ugali si Erwin eh. Tsaka si Rapi. Emmanuel Tasara, bender talaga ng batas si Erwin o Sylvester. Your game is a scam shame. Ben Tulfo? People forgot already the Senate hearing on the conflict of interest with PTB earning millions that no even to Ben. Talagang yung tourism na advertisement 60 million contract at advertisement contract. Your game is a scam shame. Did Ben already return the money? Wala po. Love TV Patrol. The Alpha. Kay Lolo Ben na lang tayo. O sige, yan hanggang dyan lang tayo. Pagandang hapon po sa inyong lahat. Please like, please share, at please campaign for me na dadami po ang aking subscribers. At kung aabot po ang subscribers ko ng 10 million, tatakbo po ako presidente. At only then, kung presidente na ko, that will be the coming to reality of our dream that justice system in the Philippines will be fair to all. Ganun lang po. At tao ang ilalagay ko na magdesisyon sa bawat korte. At tao rin ang ilalagay ko magdesisyon kung sino kakasuhan. At tao rin ang ilalagay ko sa jury na tao ang ilalagay ko sa lahat ng kaso sa Office of the Ombudsman. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong Pilipino. At magandang hapon, Erwin Tulfo!